Hello mga kababayan, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, or kung anong mga oras na napapanood nyo itong aking video. Magandang araw sa inyong lahat at sa mga kumarites ko dyan sa saan mang panig ng mundo. Kumusta po kayo? Ayan, at meron ulit tayong topic. Ang topic natin ngayon ay yung napanood kong vlog ni Madam Yula at tungkol din sa kanyang mga basher. Shout out sa iyo Madam Yula. Si Madam Yula na kahit kita mong medyo irritable na at medyo pikon na talagang cool na cool pa rin yung kanyang mala DJ na tinig. Kasama ko ngayon si Toothless. Ayan. Cute. Ayan, bakit daw ba tinawag na Madam Yula si Madam? Bakit nga ba tinawag si Madam Yula ng Madam? Mayaman ba daw si Madam Yula? Kung kayo mga taga-subaybay ng Pugong Biyahero at ng PB Team, okay naman ang buhay ni Madam Yula. Meron siyang magandang bahay sa kanilang lugar. Meron siyang lupain. Na-i-vlog na rin yon nung isang PB Team, si Peter Paul. Na-i-vlog na rin niya yon yung lupa ni Madam Yula. Ay maayos silang pamumuhay sa kanilang lugar. Kung kayo ay taga-subaybay ng Pugong Biyahero at ng PB Team, lalaman mo yung mga buhay nila. Ay since ako'y talagang taga-subaybay nila at lahat ng mga vlog nila ay aking napapanood. Minsan nga bitin pa ako, kaya pinapaulit-ulit ko yung kanilang mga vlog kasi natutuwa ako sa kanilang mga vlog at sa kanilang mga pinupuntahan. At saka nai-inspire nga ako sa pagtulong na kanilang ginagawa. Bakit nga ba Madam Yula ang tawag sa kanya? Naikwento ni Madam Yula na noong nag-vlog sila sa Batangas, doon yung nag-umpisa. Kaya naalaala ko, doon pala yung nag-umpisa kasi may napanood akong vlog noon sa kanila. Siguro mga 4 years ago, panahon pa ng pandemic, pero medyo lumuluwag na ang kumbaga napapayagan ng ilan-ilan magbiyahe. Basta mga 4 years ago yon, mga 2022 siguro. Mayroon silang tinulungan na mag-aama sa Batangas. Parang yata yon, Nasugbu, Batangas. At kung kayo taga-subaybay ng Pugong Biyahero, siguro napanood nyo rin yon, yung mag-aama na sa ilog nakatira na ang bubong ay plastic. Di ko lang matandaan kung anong title ng kanilang video na yon. Basta yung video na yon ay ang tirahan nila ay yung tabing ilog, as in walang dingding, walang sahig. Basta meron lang silang 4 na tusok na kahoy, tapos binubungan nila ng plastic na transparent. Doon na sila nag-i-stay. Yung tatay pa ay parang may sakit. So doon nag-i-stay yung mag-aama. Tapos mayroong 2 batang babae, tapos may mga lalaking anak. Parang madami, parang yung kasama niya mga I think mga 5, pero may nagtatrabaho pa mga ganon. At wala nang nanay yung bata na tinulungan nila na doon nakatira sa ilog na yon, sa tabing ilog. As in tabing-tabing ilog talaga kasi yung pinaglalaroan ng mga bata ay tubig na. Doon na sila naglalaro pag sila naliligo. Ganon kalapit yung ilog doon sa kanilang tinutulugan. Kasi tabing ilog nga yung batong malalapad, doon sila naglalagay ng kahoy na malapad para doon sila tutulog. Tapos nung tinanong ni Sir noon kung bakit kayo dito nag-stay, ang paliwanag ng matandang lalaki ay kasi di ba pandemic, bawal lumabas noon ng bata at mga senior. Doon malaya silang nakakagalaw kasi wala namang tao doon, sila lang doon sa ilog na yon. Tapos ang pinagkakabuhayan nila noon ay pag-uuling. Inuuling nila yung mga nakukuha nilang kahoy doon, pero napakalayo nung ilog na yon doon buhat sa kalsada. Parang naglakad sila noon ng parang mahigit 3 oras at napakahirap ng daan. May bangin pa, pababa ng pababa yung daanan. Ganun kahirap yung daanan na dinaanan nila Pugong Biyahero noon at kasama ang team. Parang ang kasama noon ay si Master Ring Ring. Ang kasama nyo noon. Kasi yun ang yun ang PB Team ng Luzon. Yun ang laging may binablog, si Master Ring Ring. Ipinapaubayan ni Sir Paul yung mga beneficiaries kay Master Ring Ring kapag siya umaalis. Si Master Ring Ring ang mga bumabalik doon sa mga tinutulungan ng
Pugong Biyahero. Yung mag-aama na yon, natulungan yun ni Sir Paul at pinagawa niya ng bahay. Binilhan niya ng lupa sa bandang itaas, malapit sa kalsada, binilihan niya ng lupa at pinatayuan niya ng bahay. Nung patapos na yung bahay, kumbaga malapit na talagang matapos at nagpipinis na lang noong bahay, mayroong biglang bumaba sa kotse na isang yayamanin. Tapos kiniklaim niya, nagagalit siya, bakit daw yung lupa niya ay tinayuan ng bahay. So, na-distract yung paggagawa ng bahay kasi may naghahabol may nagkiklaim na bakit pinatayuan niyo ng bahay ito? Aking lupa ito, sabi na ganon. Tapos, si Pugong Biyahero, tinawag yung binilhan niya ng lupa, sabi, bakit may naghahabol? Kanino ba talagang lupa ito? Sabi naman ng may-ari na binilan, akin talaga ito. Tapos yung nakikipagtalo na yung dumating na yon na yayamanin, dumating na sakay ng kotse, parang kutsing pula ata yun. Kasi yayamanin nga talaga siya dumating. Tapos kiniklaim niya, nagagalit siya, bakit tinayuan ng bahay yung kanyang lupa. Tapos nagtanong siya, sabi, anong lugar ba ito? Sabi, sa Nasugbu, Batangas po. Ay, Nasugbu, Batangas pala ito. Naku, mali pala yung napuntahan natin. Hindi pala ito yung Yun, prank pala yun. Kahit noon pa man, gumagawa na ng mga prank videos sila Sir Paul. Ako napanood ng mga prank videos ng Pugong Biyahero. Yun, umpisa ko yun na panoodan ng mga prank videos. Kahit noon pa man, gumagawa na ng mga prank videos ang Pugong Biyahero. Na-prank nila yung mga manonood. Kasi akala ko nga noon sabi ko, bakit baka nabudol sila nung binilihan ng lupa. Kasi may nagkiklaim ng lupa. Yun pala, prank pala. So, parang nag-umpisa na lagi nang kasama-sama nila si Madam Yula. Yun ang paliwanag ni Madam Yula na doon nag-umpisa. Ayun, kung kayo ay taga-subaybay ng Pugong Biyahero at talagang kayo ay legit na supporters nila, napanood nyo rin yon. Kasi ang tagal nun, kailang part yung video na yun kasi sinubaybayan ko talaga yun, buhat doon sa pagkakakita ni Sir Paul sa bata. Tinulungan nila, na pinagawa nila ng bahay, tapos pinag-aral nila yon yung bata na yon. Tapos nung binabalik-balikan nila, yun nga lang, sayang kasi yung bata ay nag-asawa. Hindi natuloy kasi ang pag-aaral noon ay modular pa noon. Nakakalungkot lang kasi yung bata ay nakapag-asawa ng maaga. Yun, binabalik-balikan nila, tapos yung bata noon na dating parang last year din yata, binalikan pa yun ni Sir Paul. Kasi yung bata na nakita nila noon na pinakabunso na maliit, binalikan pa niya yun, binigyan pa niya ng chance na sige, magbait ka lang, pag-aaralin kita din. Yun, ganun nga si Sir Paul, kahit medyo sumasablay yung kanyang mga beneficiaries, hindi niya pinababayaan, talagang tinutulungan pa rin niya para maiangat. Hindi niya iniiwanan talaga unless yung mismong beneficiary na talaga ang ayaw na talaga. Doon pala nag-umpisa yung Madam Yula. Ano naman kung Madam Yula, very common naman na ngayon yung pagtawag-tawag ng Madam. Kahit sinong ordinaryong tao, ordinaryong babae, ordinaryong gay, pwedeng, common na yan ngayon tawagan ng Madam. Pumunta ka nga lang sa palengke, mamamalingki ka. Ay, Madam, anong bibilihin mo? Madam, ito na lang kunin mo kasi mura ito. Diba? Ganun ngayon. Madam, very common na yan ngayong tawagan na Madam. Alam mo naman ang mga basher, basta mayroon na lang silang mai-comment. Pero si Madam Yula ay may karuunan din niya sa buhay. Kung nakasubaybay kayo sa Pugong Biyahero at nanonood kayo ng mga vlog nila, nag-vlog ang PB team, kasama sila Peter Paul at si PB Panday doon sa lugar ni Madam Yula. Parang 2 months sila doon. Doon na nga inabot ng sakit si Sir Paul, nagkaroon ng dengue. Pero hindi siya pinabayaan ng PB team. Alagang-alaga siya ni Madam Yula, ni PB Panday, at saka ni Peter Paul. Talagang asikaso talaga siya. Doon mo makikita yung team talaga nila na maganda talaga yung samahan. Ayun, at kung kayo ay taga-subaybay, kung kayo ay legit na taga-subaybay at supporters ng Pugong Biyahero, i-comment nyo kasi yung batang tinutukoy ko. Kung napanood nyo rin yung batang taga Nasugbu, Batangas na yon na nakatira sa tabing ilog na ang bahay nila, ang tinitirhan nila ay ang bubong ay plastic. Hindi matatawag na bahay yon kasi
walang dingding, walang sahig, bubong na plastic lang. Parang yung yung sa nagpipiknik sa sa tabing ilog or sa tabing dagat. 'Yun, may bubong lang na transparent na plastic, ganon. Hindi matatawag na bahay. O kung kilala ninyo, comment down below kayo kung sino yung tinutukoy ko. Kung kayo ay taga-subaybay ng Pugong Biyahero at nanonood kayo ng mga videos nila, kilala niyo din siya. Ayun lang. Bye-bye. Thank you so much sa mga nanonood ng aking videos at sa mga nagko-comment ng mga positive. Thank you. Thank you all for watching this here video.